Problemado si Curly sa darating na graduation. Napasama kasi siya sa maling barkada kaya hindi pa siya sigurado kung makakagraduate siya sa course niya na BFA in Film and Media Arts. Binigyan siya ng pagkakataon na mapasama sa graduation kung magagawa niya ang isang documentary film project kasama ang iba pang kaklase ng mga tagilid din. Hindi siya pwedeng bumagsak dahil tsak na dadalhin siya ng mga magulang sa Amerika. Ayaw niya ron. Ayaw niyang malayo sa mga kaibigan at lalo na sa BF niyang si Martin. Nagkasundo sila na pumunta sa probinsya at doon gawin ang documentary film nila. Ang napili nilang concept ay tungkol sa aswang. Sakto naman na si Martin ay nagbabalak pala na umuwi sa probinsya nila, kaya sinabi ni Curly na sasabay na lang sila sa kanya. Hindi naman tumanggi ang binata. Liblib ang baryo nila Martin. Tamang-tama raw dahil marami raw talagang aswang na naninirahan sa baryo nila. Sa bahay ng lola ni Martin sila tumuloy. Nang malaman ng matanda na aswang ang pakay nila, binalaan sila nito. Mapanganib daw ang niisip nilang pagpunta sa liblib na bahagi ng baryo. Hindi nila yung pinansin, lalo na si Martin na hindi pagdodokumentary ang pakay. May sarili siyang plano. Habang paalis na ang magkakaibigan, ay sinundan ng tingin na matanda si Curly. May pumapagabag sa kanya sa pagkatao nito. Mahaba rin ang nilakad nila. Gusto na sanang bumalik ni Kylie dahil natatakot na siya. Pero desidido ang mga kaibigan. Si Curly ang may hawak ng video cam. May baon din silang mga panlaban sa aswang gaya ng buntot pagi, asin at bawang. Ang lola ni Martin ang nagpapitpit sa kanila ng mga yon. Ilang sandali pa at narating na ng magkakaibigang Curly, Trina, Kylie, Joshua at Martin ang liblib kung saan sinasabing may naninirahang aswang. May nakita silang kubo roon. Nagpakiramdaman pa sila kung sino ang unang lalapit. Nanguna si Martin. Nagpatao po siya habang kumakatok. Wala silang nakuhang tugon. Kaya binuksan na nila ang hindi naman nakatarangkang pinto ng kubo. Sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy. Ipinagpatuloy lang ni Curly ang pagbivideo sa loob ng kubo. Konti lang ang makikitang kasangkapan. Mga pangunahing kagamitan lang kaya ng mesa, upuan, pingganan at isang makitid na higaan. Tinanong ni Trina kung sigurado bang aswang ang nakatira ron. Ani Martin, hindi sila nakakasiguro pero malaki ang tsansa dahil walang normal na tao ang titira sa ganoon kaliblib na lugar. Lingid sa kanila, ang matandang babae na nakatira ron ay si Nana Sepa. Sa mga sandaling iyon ay umakyat siya ng bundok para gawin ang isang ritual na taon-taon niyang ginagawa. Isang ritual na nagsisilbing alay sa buwan para bigyan pa siya ng karagdagang lakas at kapangyarihan bilang aswang. Magtatagal siya roon ng buong maghapon at magdamag, habang ang magkakaibigan ay nanatili naman sa kubo. Hinihintay ang pagdating ng nakatira doon. Nakatambay lang silang lahat sa labas dahil hindi nila gusto ang amoy sa loob. Ang plano ay ma-interview ang aswang kahit nakatalikod lang o labuan ang mukha nito para hindi makilala ng iba. Hindi naman siguro sila magagawang saktan nito dahil marami sila at may dala silang pangontra. Sana nga lang daw ay makumbinsi nila ito na magpa-interview sa kanila kapalit ang maliit na halaga na pinagsama-sama nila mula sa kanilang mga allowance. Palubog na ang araw, ngunit wala pa rin ang may-ari ng kubo. Naiinip na si Curly, kaya't pumasok ulit siya sa loob. Naghanap na iba pang gamit na mabibidyohan doon. Nahagip ng mga mata niya ang isang hindi kalakihang baul sa ilalim ng papag. Habang nakatutok ang video cam, ay hinila niya yon ng isang kamay. Walang lock, kaya malaya niya nabuksan. Pagbukas niya, ay nagimbal siya sa nakita. Isang lumang larawan. Pinitawan niya ang video cam at kinuha ang picture niya sa wallet. Picture yon nung baby pa siya, kung saan karga siya ng isang babae na hindi kita ang muka dahil kupas na. Pero sa larawang nasa baul ay kita pa ang mukha nito. Sabi ng mama niya, huwag niyang iwawala ang larawang iyon dahil iyon lang daw ang tanging larawan niya nung sanggol pa siya. Pero bakit may kapareha ang larawan niya sa loob ng baul na yun? Nagulat pa si Girlie nang tapikin siya ng nobyo sa balikat. Nakita rin nito ang dalawang larawan na magkapareho.
Nakiusap si Girlie kay Martin na huwag iyong sabihin sa mga kasama nila. Lumalalim na ang gabi, kaya nakakaramdam na rin sila ng antok. Nagkanya-kanya na lang sila ng pwesto kung saan sila makakapagparaos ng tulog. Tanging sina Girlie at Martin ang natirang gising. Ani Girlie, dapat yata umuwi muna sila at bumalik na lang kinabukasan. Kinontra naman yun ni Martin. Masyado raw malayo ang nilakad nila. Wala namang sasakyan ang pumapasok sa lugar na yon, kaya mahihirapan sila kung magpapabalik-balik pa. Ngayon, kung hindi darating ang may-ari ng kubo hanggang kinabukasan, ay maghahanap sila ng iba. Tutal naman ay hindi pa ubos ang dala nilang pagkain sa mga bag nila. Anang dalaga, kinakabahan siya sa posibleng kaugnayan niya sa nakatira sa kubo dahil sa nakita niyang larawan. Hinawakan ni Martin ang kamay niya at sinabing huwag siyang matakot. Anuman ang kaugnayan niya ron ay bahagi na lang yun ng nakaraan. Naputol ang pag-uusap nila nang makarinig sila ng mga kaluskos, mga yabag na papalapit. Ginising ng magnobyo ang mga kaibigan nila. Kasabay nun ay ang isa-isang paglapag ng mga aswang sa harapan nila. Napatili sa sobrang takot si Kylie. Si Joshua naman ay inihanda agad ang buntot pagi, ganon din si Martin, habang si Trina ay napakapit ng mahigpit kay Girlie. Matapang na nagsalita si Girlie at sinabing nandoon lang sila para gumawa ng dokumentary tungkol sa mga aswang. Wala silang balak na gambalain ang pananahimik ng mga ito. Ngunit tila walang pakialam ang mga aswang. Patuloy silang inaamoy-amoy habang papalapit ng papalapit sa kanila. Handa na sana ang mga ito na sakmalin sila, pero biglang may isa pang aswang ang dumating, si Nana Sepa, na napilitang bumaba sa bundok nang marinig ang alulong na nagsasabing may mga dayo. Galit na pinaalis ni Nana Sepa ang mga kapwa aswang, siya na raw ang bahala. Labag man sa kalooban ay napilitan pa rin ang mga aswang na sumunod sa kinikilala nilang pinuno. Galit ding sinabihan ni Nana Sepa ang magkakaibigan na umalis na at huwag nang babalik sa lugar na yon. Tatakbo na sana ang magkakaibigan, ngunit natigilan sila nang hindi tuminag si Girlie. Ipinakita sa matanda ang larawan. Tinanong niya kung bakit may kopya ito ng larawan na yon. Nagulat si Nana Sepa. Lumapit kay Girlie at inamoy-amoy ito. Kinuha ang larawan sa kamay ng dalaga at pinakatitigan iyon. Pagkuway, hinaplos niya ang pisngi ni Girlie. Ipinagtapat ng matanda na ang dalaga ay kanyang apo. Nang umibig ang anak niyang lalaki sa isang ordinaryong babae, tinugi sila ng taong bayan, pinatay ang kanyang anak at nadamay ang asawa nito. Pero bago pa mangyari yon, nagawa ng manugang niya na dalhin ang sanggol sa kaibigan nitong madre. Mula nang mamatay ang anak niya at manugang, araw-araw siyang sumisilip sa kumbento para kumustahin ang kalagayan ng apo. Hindi na niya ito kinuha sa madre dahil batid niyang mas magiging maayos ang buhay nito roon kaysa sa gubat. Mabait ang madre. Nang makita siyang sumisilip ay binigyan siya ng pagkakataon na kargahin ang sanggol at katunayan ay binigay din sa kanya ang larawan ng sanggol na buhat ng nanay nito. Ngunit nang mamatay ang madre sa sakit, ang sanggol ay ipinampo ng pari sa isang pamilya. Nakita niya yon nang ibigay din ng pari ang isa pang kopya ng larawan sa mag-asawang umampon sa sanggol. Dahil iyon lang ang alaala ng sanggol sa tunay nitong ina. Mula noon ay hindi na niya nakita pa ulit ang kanyang apo. Hindi niya alam kung saan ay ito dinala ng bago nitong pamilya. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa natuklasan, lalo na si Curly na natulala sa isipin na ang tunay niyang tatay ay mula sa lahi ng aswang at ang matandang aswang na kaharap niya ngayon ay ang kanyang lola. Sa gitna ng pagkabigla nila ay biglang inatake ni Martin ang matandang aswang at hinagupit ng buntot pagi. Inawat siya ng nobya at tinanong kung bakit niya yung ginawa. May ipinagtapat din si Martin ay kinagulat nila dahil ang totoong pakay pala nito ay pumatay ng mga aswang. Isang aswang daw kasi ang pumatay sa tatay niya noon. Isa ang tatay niya sa mga tumugi sa aswang kasama ng mga taong bayan, ngunit hindi pinalad ang tatay niya. Nang makagat ito ng lalaking aswang, marahil ang lalaking aswang na yon ang tatay ni Girlie.
Kitang-kita niya kung paano sinakmal ng aswang ang tatay niya habang ang asawa ng aswang ay patakas na tumatakbo buhat ang sanggol. Sa narinig ay humarang si Girlie at pinrotektahan ang lola niya. Kung napatay man daw ng tatay niya ang tatay ni Martin, ay napatay din naman ng taong bayan ang tatay niya maging ang nanay niya. Kaya kung meron mang dapat magalit sa mga nangyari, ay siya yun. Hindi na siya papayag na pati ang lola niya ay madamay. Hindi kasalanan mga magulang niya kung umibig sila sa isa't isa sa kabila ng magkaiba nilang mundo. Hindi dapat sila hinusgahan ng mga tao. Kumalma na si Martin. Kinuha niya ang kamay ni Girlie at humingi ng tawad, saka ito niyakap. Humingi rin siya ng tawad kay Nana Sepa na nasugatan niya ng buntot pagi. Ang mga kaibigan nila ay magkakayakap din at takot na takot. Pinatuloy sila ni Nana Sepa sa kubo at doon ay pumayag itong magpa-interview. Huwag lang daw ipapakita ang kanyang mukha. Dahil doon ay nakagraduate si Girlie at mga kaibigan. Dahil naman sa pagkakaroon ng lahing aswang, ay unti-unting nilayuan ng mga kaibigan niya si Girlie. Natakot sila, ngunit hindi si Martin na kasama pa niyang dumadalaw sa lola niya kapag may pagkakataon.